Good morning! Hello mga Frannies! Today, pupunta tayo sa Preston. Yun yung next city natin dito sa Lancaster. Pupunta kami ngayon sa Preston kasi dapat exam to for chartered accountant. Kaso, simulan kami ng preparation tsaka sunod-sunod yung mga exams namin sa school tsaka projects. So, papa-cancel na lang kami. Kasi, sayang eh. Nasa 10,000 pesos din eh. 150 GB. Nga pala si Marex! Marex! Hello. Magalo ka naman sa mga friends natin. Hello mga friends! So, ito yung daan papuntang train station. Ang ganyan siya. So, ganito daw yung pag-collect ng ticket. Bibili ka ng ticket, ng train ticket sa phone. Tapos, punta ka sa machine. Kasi lalagay mo yung code dito. Tapos, magdi-dispense siya ng train ticket. Magpiprint siya ng train. So, tignan natin. Tapos, internet phone. So, yan. Dispense na siya ng dalawang para sa kanina kasi, back home picture. Kanina kasi pumila pa kami dito ng parang mga 10 minutes kami naghintay. Tapos, ganito yung itsura ng train. Ito na yung Costa Coffee na nawala sa Pilipinas. Yan, may mga direksyon na din dito. London, Glasgow, Scotland, Preston. Ito sila mag-construction dito. Sobrang support. May parang pa siyang foam na nag-protect sa mga. Kaya yung mga bilog-bilog. Ito. Marami kasing train lines eh. So, pag pataas, most likely, mga papunta ng Scotland. Tapos, yung pakaliwa natin dito, kitang side. Diba? Manchester. London. Ito yung papunta. Tapos ito yung pabalik.
Marik, tingin ka naman dito. Naghihintay na kami ng train. 7 minutes na lang. Dapat kasi dito, yung naghihintay ka na lang ng train. Kasi kapag saktong time ka lang dumating, mapapag-iwanan ka. Kasi dapat at least 5 to 10 minutes dito ka na mismo sa train line. Naghihintay na lang ng train. Kasi maghintay lang yung train parang mga 2 minutes tapos aalis na rin agad. Madalas mas maaga pa sila kaysa dun sa time of arrival ng train. This is a Transpennine Express service to Manchester Airport. This service will be calling at Preston, Bolton, Manchester Oxford Road, Manchester Piccadilly and Manchester Airport. The next stop will be Preston. Our timetables are changing. Anong masasabi mo sa ating pag-aaral? Nahihirapan ka na ba? O chill-chill lang ba yung facing natin sa ngayon? O nahuhumsik ka na ba sa pamilya mo? Anong masasabi mo, Malik? Ano ba yung pag-aaral? Sige, sa pag-aaral. Ayos lang. Mahirap lang siguro na sa baby. Bakit? Sa trabaho ba? Sobrang nahihirapan ka ba? Kasi nakaka 20 hours lang tayo sa work, diba? Pero yung 20 hours ba na yun? Medyo lang, sakto lang, or hirap na? Mahirap. Kasi iba sa work sa Tapos ba nag-interview? Siyempre, iba sa work sa Pilipinas. Sa Pilipinas, naka-ano lang tayo, nakaharap sa laptop, nakaupo. Butak lang. Dito, physical na. Dati tayo nagpupukat na mga katawan. Kwentuhan mo naman kami ng trabaho mo sa KFC. Una, nangarap ko talaga yung sa front, yung mag-cashier. Ang tawag dito, till, diba? Sa Pilipinas, cashier. Dito mag-till. Tapos yung mag-serve customer. Yung pala, mahirap siya. Ewan ko, mas madali sa akin yung middle. Yung nagluluto, gumagawa ng burger, nagluluto ng mga fries, mga papa. So, ang mas gusto mo na ngayon, kasi pinangarap mo na maging kahera, pero ang mas gusto mo, nasa middle ka na parang hindi ka maharap ng tao. Siguro na. Sabihin ko ba yun? Nasa-stress ako sa kasama ko sa front. Lang. Nakakasama yung mga tao sa front.
nahihirapan siya sa mga katrabaho namin. Kasi talaga parang aalilain ka eh. Pag parang sabihin mo magaling kang makisama, pero pag gano'n yung na-feel nila magaling kang makisama, papagawa sa'yo lahat. Magkabot ka nila ng basura, ganyan. Tapos, kukolekt ka ng tray sa lobby, yung sa labas, sa mga customers maglilinis. Parang alila. Okay lang naman kung gano'n. Yung trabaho mo lang sila. Nagchichikahan lang sila, mga tapos ko sila doon, chika-chika, walang matambay no? Kasi ikaw gawa ka ng gawin. Dapat gusto namin sa middle. Yun nga lang, mas sakit siya sa katawan. Ako naman, ayoko sa front kasi, customer, may interaction siya sa customer. Yung nagbibigay ka ng orders. Tapos kunwari, syempre, sa sobrang dami ng orders, minsan, 5 orders, sabay-sabay na pumapasok eh. Tapos, gulong-gulo ka na sa order. Syempre, may human error na, kunwari, yung large, nagagawa mo regular ng drinks nila. Yun, syempre, magagalit yung customer, magre-reklamo. Nakaka-stress. Alam ba, may harap pa rin yung front. Alam ba, ako lang as front pa rin yung tao. Pag nagalit yung tao ko sila pa rin. Parang ibang compared sa ibang account sa office. First time rin ito. Yung parang bubugan sa katawan na trabaho. Oo. Iba rin yung nakaramdam na ganun pala yung parang ibang perspective. Pag ganun work. Dapat may discard ka din sa loob. Pero We'll shortly be arriving at Preston. sa accountant kasi parang brainy talaga siya. Upo ka lang buong araw. Iisip na balik computer. Pero pag dito, mag-iisip ka, mabilis na dapat, tapos mabilis kasi kapag kunwari pa, kung ako sa trabaho, mapapasok ka na. Mansikat. Nasang bagal mo gumawa ng burger. Tapos magagalit ka na. Oo, tsaka may nahabol din kaming time kasi sa trabaho. Kailangan magawa mo yung burger ng mga less than 3 minutes. Oo, 2 minutes ko yung oven. Yun, kaya pagkabayad ng customer, 2 minutes. Gagawa ka, lalagay ka pan, lalagay ka nung palaman, sauce. Yan, maghintay lang siya ng sandali. Parang mga 1 minuto, 2. Yung old telephone booth, oh.
yung cargo train. Yun na yung cargo train na kanina. Ayan na, may mga TK Maxx. TK Maxx parang SM dito eh. Flat lang yung mall, tapos ganito, walang shop sa yan o, time to. Baka may lumpiadan. Na empanadang Iloko. And nakagawa na kami ng McDo. Tulog pa kasi ako kanina. CR. Ang CR dito, hindi nila alam. It's called toilet. So where is the toilet? Very good. Saka yung tissue dito, tinatapon lang sa toilet bowl. Pero ang dami yung parang walang pila dito. May massage chair din pala dito. 1.5 minutes. Na lang. 15.
Preston Minister. May simba daw dito every Sunday. 11 a.m. Ang cute! Nandito tayo ngayon sa Avonham Park. Parang siyang Japanese park. Pero pag tinignan mo yung, ganda na niya dito pa lang sa labas. Tapos meron daw lake siya sa loob. Let's go! Oh, squirrel! Yung birds kakain ng Pringles. Saan pala kinuha natin yun, no? Yung Pringles doon. Hindi kasi kinain ng squirrel yung Pringles kanina eh. Yan, naglalakad lang yung bird. Papakainin namin kayo. Dito kayo sa amin. Lapit. Lapit mga suki. Fresh and Divisoria. Lapit mga suki. Magbabato ka lang. Lapit mga suki. Fresh and Divisoria. 10, 20 at iba pa. They're scared. Maybe they got traumatized. Ako na lang. Because when they were young, something traumatic came out. May mga trust issue kayong mga ibon kayo. Ayaw niyong kumain dito sa mga binibigay namin. Kain! Kumain kayo. Hindi naman namin kayo lalasunin ah. Marix, gutom ka na? Sunset! Oh my, ang ganda. Ang ganda dun, oh. Ano tayo dyan? Walang casper na yan. Ilog ba yan? Hindi ba siya lake? River. Oh. Ayun, oh, ganda. Ang taas na lalakarin natin mamaya, oh. Sabay tayo, day. Pero grabe, sobrang ganda nung sunset pa lang dito. Grabe, ang ganda. Kaso pababa. Day, pagod na pagod tayo nito, Day. Wala tayong ice tubig, Day. Uy! Yan, ang Japanese garden riverside. Ooh, look at the trees. They're scary. Oh, that was so fast. May bridge pa dun, oh. Ang ganda. Dito na kami sa Tagaytay Highlands! Picnic grove naman tayo mamaya, mga Beshi Waps. Yan, Japanese-inspired siya na garden. Kasi parang may mga bonsai, tas may mga
trees na full of moss. Tsaka mga mababato. Ganda talaga nung sunset. Around 4 o'clock yung sunset. So, 30 minutes na lang. Wala na, madilim na. Kaya maganda nga rin talaga, mag-park na. Kasi 30 minutes na lang. Walay na. May nakaupo. Bawal pumasok dito? May tao nga, may nakaupo. Ay! Totoong tao pala yun. Oo. Akala ko, figurine or what? We're snooping around. Ang ganda, parang Japanese inspired to. Ganyan. Tapos may mga may meditate sa gitna. Akala ko hindi gumagalaw sila kuya doon. Tao pala sila. May mga pa-bonsai. So yan, Japanese garden talaga siya. Tapos, may mga ducks dito. Kaso syempre, kaya, yan nag-yellow-yellow na ito. Titanic na to, mga gosh, hindi na siya, Japanese garden. Hindi pa naman nag-aayos yung river nila. Mabilis yung daloy. Yan ang river. Tsaka historical din pala tong river. Kasi dito nagkaroon ng first European baptism ng Mormons nung year 1837. Kaya ang dami daw napunta dito kasi memorable sa kanila itong place na to na natataas ng puno. Ganda na rin ng pa-sunset. Sobrang ganda ng colors niya. Kaso, syempre, kailangan na umalis kasi didilim na dito sa sa park. Ilang minuto na lang gasing gabi na siya. Tapos ang lamig na rin. Nasa 0 siguro ang temp ngayon, baka negative pa.
Anong masasabi mo? Tapos meron siyang wings ng chill. Tapos ito, Egyptian siya. So, nandito nga pala tayo, guys. Ito yung tutulugan natin ngayong gabi. Free lang naman siya. Hindi ganun kalakihan, pero yan lang. Pasensya na kayo hindi ko kayong maiikot eh. Pero dyan tayo ngayong gabi. Sa Adam's Family! So, Naantok. Diyan ka na lang humiga. ang sarap na matulog. Homeless for a day ang vlog pala natin. No! Yan lang nakasulat. Your life was a blessing. Your memory a treasure. Your love and words and whiskey and measure. By Sandra Hudson, 1992 to 2010. Ayun no, meron pa palang fountain na malaki sa ilalim. Kasi napapagod na ang mga lola nila. So, we're going home na kasi dumitin natin. Tsaka hindi pa kami kumakain. Parang isang beses pa lang ang kain namin. Pero maganda siya. Naalala ko, dito pa uminom si Cinderella dati. Nung umikot siya dati sa town. Kasi may pinapili yung nanay. Tapos may hawak-hawak pa nga siyang apple eh. Diyan niya na-meet yung prince nun sa fountain na yan. Eh, nauhaw siya. Bago siya makarating ng bahay nila, uminom muna siya. Ang laki. Sobrang linis ng mga tubig dito. Doon na lang ako. May na lang ako sa, sa train station. Okay.